Hey guys, welcome to the channel. Motoryon is here again. At eto na nga guys, umabot na tayo sa 20,000 odometer. So 5,000 yun guys. Ayan oh 20,061 kilometer. So ayan ang kanyang odometer. So ito natin Dominar 400 UG, 1.5 year old na siya. So mag 2 years siya this June. Yan. So ito yung unang UG. So yung UG2 is yung naka-upgrades na yung mga nakapang adventure type na siya. Patay mo natin susi. Baka tayo madiskarga. So yun. So itong video ito ginawa natin para i-update yung mga bago sa Dominar at yung mga may balak kumuha ng Dominar. Doon sa mga may Dominar na alam na naman nila kung gano'ng katibay talaga ang Dominar. So tayo is binablog natin para ibigay yung testimonya na talagang goods na goods talaga itong Dominar as our big bike. At yun nga, kinaganda pa sa Dominar 400 UG is ang Dominar is very flexible. So tulad natin, tayo ay naka sport, naked sport. Iba kasi yung tulad ng UG2 is pupunta siya sa adventure type. Sa India, more on ano sila, naked. Ginagawa nila naked sport talaga yung Dominar. Pinoporma nila, tail tidy nila. Sa atin kasi di ko pati tail tidy dahil nga baka, alam mo na, maulan, madugyot tignan masyado. So yun nga. So pwede mo siyang gawing adventure type na motor. Kasi nga meron siyang accessories na pwede mo siyang gawing adventure. Tapos lagyan mo lang ng dual sport tire, napaka-accent. So kung gusto yung parang adventure type na Dominar, follow nyo yung YouTube at Facebook page si Sir Troy. Yan, tropa natin yan. So pasensya na, isa pala angle pinapakita dahil medyo nakita yung guys, katarika ng araw. Ayan. So ito muna tayo sa silo. Mamaya nalalapit sa motor at i-introduce natin yung motor. At ayun na nga, itong sa Dominar natin is daily bike natin dahil meron tayong scooter. So ito lang ginagamit natin pang araw-araw. Kaya umabot tayo ng 20,000 kilometer agad-agad for a span of 1.5 years. So ito ginagamit natin pang trabaho, pang service, pang gala, pang tambike, lahat ito lang kasi wala tayong ibang motor, diba? Pero yun pa, masabi ko is very recommended ko siya as entry level big bike at pwede mo siyang gamitin as daily bike. Pero pwede siyang daily bike as yung pang ride talaga na long ride saka short ride. Pwede pa malengke, never, kasi mabigat talaga siya guys, mahirap na, baka may tumba nyo. So hindi kasi biro yung bigat itong Dominar na to, no? Nabili ko nga pala to worth 195 pa, 190 pa SRP nung Dominar nun 2 years ago. Then ngayon yung UG2 nga lumabas, nag-add sila na mga accessories ng charging port, ng windshield, nagpalit sila ng pang-araro, may ano na, naging skid plate na, then in-upgrade din nila yung kanilang crash guard, nagkaroon na rin ng top box bracket. So yun yung mga in-upgrade nila. Tapos nagkaroon pa ng yung sa hand protector, nag-zoom pa. Yun, so naging 210,000 na yung SRP ngayon nung Dominar UG2. Pero kahit ganun pa rin is isa pa rin siya sa pinaka, hindi pa siya pa rin talaga yung pinaka affordable na 400cc expressway legal na big bike. Okay, tungo tayo sa upgrades for 20,000 odometer, span of 20,000 kilometer odometer. Ano yung mga na-upgrades natin? Unang upgrades natin is ito, yung dome kit or tank kit, number worth 3,000. Yan, order na kayo. So goods na goods pa rin siya. Medyo kumupos na yung paint dito. Yan, kahit pentel pen siguro okay na yan. Okay na rin. Net lang siya, no? Yung parang plastic na net lang pala siya. Ngayon siya na hawak-hawak. Kaya pala green. Okay, so yung pa rin net. Pero goods pa rin to, quality. Kaya rin mukha siyang bulk. Kasi nga, fan tayo ng naked sport. Then, next natin na upgrade is yung kanyang busina. Ayan. Pia horn. Yan, to binili natin to. Pia horn sa DK Motoshop. Shoutout. Tapos ito sponsored sa atin ng DK Motoshop. LED na mini driving light. And siya yung nakakabit sa may radiator. So may radiator siya nakakabit. Then ano po next upgrade natin is itong Zeus. Ayan, yung nating upgrade is yung galing sa Shopee na Yoshimura, no? So nagpalit tayo ng Zeus. Ayan, shoutout sa Zeus at DK Motoshop. Siya may ako ng Zeus. So sponsored sa atin yan. Then next natin is ang coating core sa tires. Ayan, ating gulong.
By the way guys, ang stock tire na pala natin is MRF na size is 110 sa harap, 150 sa likod. So tayo nag-upgrade tayo ng +1. So 120, 160. By the way, ito ay Corsa R93 Platinum. Grabe, sobrang kapit to guys. Sobrang premium, sobrang lupit. Tapos, ang next upgrade natin, ito susi. Ayan, so lagyan natin flip key. So order kayo sa Shopee yan, flip key. Pasok na pasok yung pang Dominar dyan. So, dalhin nyo na lang sa Quickie or dun sa CSM. Alam mo ito, key cards yun. Then, ano pa ba? Ito, yung lagay na cellphone. Ito pala yung pinakauna kong upgrade dyan. Tapos, ito yung switch no, mini driving light, Makoto. Then, bumili tayo dahil ayaw natin masagwa tignan ang ating, syempre formado ang ating headlight. Bumili tayo ng RFID holder. Ayan. So, nakalimutan ko na yung shop na pinagbilang ko nito. Ayan. So, ano siya, gawa sa para siya ito yung 3D printed na yung plastic. Ayan. So, ito yung mga uso mga big bike ngayon pag ayaw mo may nakakabit na RFID sa yung headlight. Ayan. So kinuha ko yung black para turn na black para hindi siya halata. Kesa clear, kitang-kita kasi yan. Then ito, yung seat cover natin by Somjin Philippines. Yan, sobrang quality ng seat cover na to. Though yung stock naman natin sa Kawasaki is goods na goods pa rin naman siya. Sobrang ganda pa rin. Pero ito kasi, syempre, Thailand material tapos gawang Pinoy. Yan. Somjin seat cover. Then lastly, ang ating syempre, ang poging bar and side mirror by TRC Racing Philippines. Shoutout. Ayan. Sponsor sa atin yan. Grabe, no? Pumorma yung motor natin dahil sa sponsors. So, yan. Sobrang ganda ng bar end to. Sobrang linaw. Saka sobrang lapad. No? Kasha 4 fingers. 5 fingers pa kasi. So, ang laki na pa ng dalili natin. So, ayan. Yan naman naging upgrades natin. Meron pa ba? Wala naman na. Ito yung sa lifter pala guys. Yung lifter by Sir Rami Rambo, nasa loob kasi yun. 1.3 lift na lifter in-upgrade natin. Tapos kasama na yung extension ng side stand, worth 1.5 na yun, kasama na lahat yun. Yan, ayun o, may welding. Kita nyo yung side stand, may welding. So yun, kaya medyo mas malaki siya tignan. Kasi yung Dominar kapag walang lifter, medyo nagmumukha siyang malit tignan. Ito, mas mukha siyang talagang naked sports bike. Parang rar, diba? Lupit. Then ito, pinutol lang natin yung mahaba kasi yung nito yung fender nito Pinutol ko yung plastic nito. So ginamit ako na lang cutter. So yun na, okay na. Then the rest, yan. Yan na po ang ating Dominar 400 UG as of 20,000 odometer. At guys, si Dominar 400 UG nga pala is manufactured by Bajaj, isa sa pinakakilalang motorcycle industry sa India. Partner din siya ng KTM, kaya ang KTM Duke 390 is same engine with our Dominar 400. Tingnan nyo guys, same talaga sila. Then, in-import siya ng Kawasaki, kaya si Kawasaki may hawak ng Dominar dito sa Pilipinas. Kaya alam natin na quality talaga ang Dominar 400 dahil assembled ito ni Kawasaki. Then, yun pa nga, siya ay naka-inverted fork na, ayan, malaki nga tignan, jumbo, kaya nagmukha siya lalong big bike. Unlike yung naunang dalawang variants ni Dominar, yung version 2, is yung fork niya is pet lang, parang sa Rouser 200 lang. Yun, kung sa issues naman guys, is wala akong masasabi, bukod sa mabigat talaga siya, kasi weighing ano siya, 185, 190 kilograms talaga siya. Tapos, mabigat din yung stock, ano niya, yung stock pipe niya, where masa 5 kilos din siya, no? Nung tinimbang natin, tinanggal siya. So, issues, wala mo na ako na-encounter na major issues dito sa Dominar 400 natin. Unang magiging issue mo dito is yan. Yung coolant niya, yung stock coolant niya is mabilis magbawas. Kasi parang mineral lang ata yun. Clear lang yun So, ako, ang ginawa ko naman, nung nakita ko nagbawas na, is nag-top up lang tayo nung Preston na green. So wala naman nangyari, sabi nila iba, i-drain daw muna. So ako is nag-top up na ng Preston, may vlog ako dyan. Ayan o, kulay green. Yan. So wala naman nangyari, goods pa rin siya. Next issue, mapapansin nyo is pag bagong bili siya, tapos sasanay kayo sa small displacement bike or tapos nakatesting kayo ng big bike, then syempre expect nyo big bike to si Dominar. Sa una is mapapansin nyo parang wala siyang hatak, para siyang malata kasi nakaprogram yung ECU nito na para siyang may dahan-dahan ma-unlock yung full
power ng motor. Parang every 3,000 kilometer ang interval. Tatlong ano yun parang tatlong lock yun. Every 3,000 interval, parang 369. Ma-unlock mo yung full power nitong Dominar. Kaya nung una sabi ko, parang ang lata. Kasi nagli-limit to, may energy limiter Parang onting RPM mo lang is nagli-limit na agad siya. So yun yung mapapansin mo, parang after mo ng 2,000 km pa yung first unlock. So at 2,000 mawala yung limiter kasi maramdaman mo na yung hatak, yung arangkada niya. So yun kinaganda dito sa Dominar. Parang ano siya, sinasanay ka muna sa motor. Yun. Actually, wala akong masyadong makitang issue sa kanya. Yun lang talaga, bukod sa mabigat siya, wala na. Yun. Quality talaga. Saka malapad talaga siya tingnan guys. Lalo na pag nagtangkit ka. Ang lapad na yung tingnan. Pag mukha lang siyang, kasi light na itong Dominar kasi diba. Pero pag tinabi mo sa ibang big bike to, Z400, Z650, mas malapad pa tingnan yung Dominar Yung ano lang kasi, ang nainis lang ng iba, binabash nila kasi nga, syempre pag big bike, ang gusto mo, malapad yung gulong sa likod. Ito kasi, hindi siya ganun kalapad. Then, kahit anong gawin mo, hindi siya ganun kalapad. Ang problema kasi guys, is ang nangyayari, yung illusion yan, is ito, ang problema. Malapad yung puwet. Pansin nyo yung mga big bike, makikita ng puwet. Ito kasi sobrang lapad. Oh. Ang lapad niya tignan. Kaya nangyayari, kinukuha niya yung illusion dito na malapad siya. Kaya nangyayari, yung gulong, nagniliit din. Pero itong gulong to 160 na Pero yun nga, hindi kasi ganun kalapad yung gulong ito. Ayan. Pero pansin nyo yung yung KTM. Dahil maliit yung dulo, patulis, is nagmumukhang malaki pa rin yung gulo niya. Kahit halos same sila lang size ng mags, diba? NK, diba? Pero malapit talaga mags nun Yan. Fuel consumption, sobrang tipid niya. Naglalaro siya around 25 to 35 km per liter. Depende sa riding mode mo. Kung walwal ka, bagsak ng 25 km per liter. Pero goods pa rin kasi makapag-expressway ka pa rin diba? So kung long ride to, pumapalo to 30 to 35, kaya naman. Kasi mo, full tank nito, kaya balikan ng kaya balikan ng Nueva Ecija. Simula Maynila, kaya niya. So goods na goods pa rin to. Saka hindi mo naman kailangan sobrang bilis na bike, diba? Sobrang bilis mo, mabibeng kung gulo mo kasi bako-bako naman daan dito sa Pilipinas, diba? Hindi mo rin may enjoy. Saka maraming tangang tumatawid at maraming biglang likong tricycle. Shoutout sa inyo mga biglang liko. Kaya kung habol mo talaga is makapag-expressway legal, ay makapag-expressway ka, tapos gusto mo malaki yung motor mo, big bike, ito, Dominar, is highly recommended ko sa'yo. Tapos budget lang gusto mo pera, di good sa to kasi ito naglalaro lang sa 200,000. Yung mga second hand nito guys, nasa 120 to 130,000 na lang din UG pa Yung mga version 1, version 2, nasa 110 may nagbebenta second hand. Pero at least yun kasi paka-expressway mo Kasi iba naman kasi yung mga nagtatrabaho, gusto nila, lalo yung mga nasa probinsya like Bulacan, Cavite, syempre mahirap mag-service road, napaka-traffic na nga, diba? Sa bako-bako pa nga service road doon, lalo sa Bulacan. So ito, goods na goods talaga is kaya rin ako nag big bike kasi nga Bulacan ako dati, is ito nga, sulit na sulit talaga sa expressway. So, usapang maintenance naman tayo. So, 20,000 odometer. Ako kasi guys, kung magpa-change oil ako is every 3,000 So, mga nagamit ko lang is since ELF. Since yun yung una natin naging sponsor na lang is ELF. Then, natry ko rin Extreme 1. Yan, maganda rin Extreme 1. Tapos, yung last gamit natin ngayon is yung Havolin by Caltex. So, goods din siya kasi nga naka-promo nung Motosiyangge, no? So, ngayon, ang gagawin natin pang-change oil, mamaya pumunta kay Sir Edjo, ang isa sa mga mekaniko ng Dominar. Yan. Pag problema kayo, mga taga-North, mga taga-NCR, ayan, kay Sir Edjo agad dumidiretso kasi nga, kabisado din niyang gawin yung Dominar 400. Mamaya, mag-vlog din tayo doon. So, ang gagawin lang is ngayon, since nabigyan tayo ni Nars Lagalag, gagawin yung Repsol na fully synthetic. Saka gagawin ka pa dito guys, laging fully synthetic na, no? Onti naman difference siya sa synthetic. Kung fully synthetic ka na, 10W40. So, ang engine oil nito is 1.7 liters. Bumili na rin tayo ng mga pyesa kay Berting sa Shopee guys. Dun kayo order ng mga parts. At kinaganda nga pala kay Dominar guys, is sobrang mura ng maintenance ng mga pyesa. Oil filter, 130 lang. Tapos, nung 15 kasi, nag-major restore ako dahil medyo matagal tambak to. Yung clutch is pinalitan ako dahil lagi ko nababasa. Marami na puputulan. So, syempre, clutch, lagi mong ginagamit yan. So, nung 15 na odometer to, kasi nag-maintenance tayo nun, is pinaano ko na yan.
pinapalitan ko na. Yung clutch yan guys, worth 300 lang. Genuine parts na yun na Kawasaki. Diba? Sobrang mura. So yun, ang papalitan ngayon, oil filter, fuel filter guys, fuel pump, pareho lang, nasa 350. Diba? Sobrang mura guys. Ano yan ha? Hindi siya class A. Kawasaki siya. Then, ito pala isang unang issue niya, nasira sa atin ito. Ayan, nabali yung plastic, no? So, minaitiman ko na lang ulit. So, may gagawa na nito na nagbebenta ng mga parts ng Dominar. Gagawa raw sila ng bracket. So, abangan na lang natin. Vlog na rin natin yun. So, yun. And next pa natin papalitan is yung air filter. Yung air filter, kaya hindi tayo nagpalit agad kasi nga, nung binuksan yung tangkets ng butas is nilinisan na rin nila, binugahan nila. Pero kasi yung air filter is disposable naman, hindi naman siya yung nililinis, so dapat talaga is pinapalitan siya. Tapos nagpalit na rin pala tayo ng brake pads. Pero yung brake pads sa harap is makapal pa daw. Yung sa likod napalitan ko na nung 15K ko kasi nga upod na siya, halos bakal na siya. So pinalitan natin brake pads. Magkano ng brake pads ito? 300 lang din. So yun, yung piyesa niya is naglalaro lang around 300 to 1,000. Doon lang kamura ang mag-maintain ng Dominar. Parang nagme-maintain ng ng underbone. Diba? Mas mahal pa kami sa piyesa ng Raider eh. Then ano pa papapalitan natin? Yung kanyang engine sprocket papalitan na rin natin, which is andito, engine sprocket. Tapos chain, nagpalit na tayo ng chain kasi nga 20K pinapalitan daw talaga yan. Kalawang na rin, saka use na kasi nga naka-lifter tayo, mas persado yung kanyang batak, no, dahil naka-lifter tayo. So yung chain, umorder tayo worth 1,000. Yung ano yan nakalimutan ko yung tawag, mamaya papataw sa next vlog natin. Tapos meron din naman binibenta Sir Edjo na chain talaga, DID gold chain, meron ding gold and hard, parang 200 ang difference sa mga 300. Is yun talaga legit na DID chain, worth 3,638 ata ang presyo nun. Meron din naman sa Shopee, sa House Motors, ayun, nasa 3,638 din ang price nung gold na DID chain. Ang sukat ito is 520 12L. Yun, ang sukat ng ating kadena. So, yun lang naman guys, in-update ko lang kayo sa ating Dominar 400 UG at 20,000 km odometer. Wala tayong naging problema, walang naging masyadong gastos, walang masyadong naging maintenance na ganap, no? So, tamang change oil lang, tamang alaga lang, tamang linis lang. So, pag naulanan, pag bago yung park sa bahay, matatenga sa bahay, siguraduhin yung tanggal yung mga putik, bugahan nyo. Kung may power spray kayo, mas maganda yung mga siksik, yung mga sulok-sulok yan, tubigin nyo agad. Huwag nyo hayaang matuyuan ng mga putik kasi yun yung sumisira sa ating mga pyesa, no? So siguraduhin laging malinis yung motor para mas mukha laging bago. So akin 20,000 odometer pero mukhang bago pa rin, no? So kung kinakalawang lang tagal lagi dyan, hindi mo kalawang yun sa tambucho, putik daw yun. So yun guys, tamang maintenance lang, tamang change oil, 2,000 to 4,000 odometer, pwede kayo mag-change oil lagi kasi ang fully synthetic naman is made to hanggang 5,000 hanggang 5,000 kilometers talaga ang fully synthetic. Yun. Pero kung maarte ka talaga, 3,000 mag-change oil ka na. Pero yun nga, 3,000 malinis pa eh. Proven ko na yun eh, no? Tapos busina, ayan, nasira yung busina ko dito sa kabila kasi nga natasigan tubig, no? So yun lang naman, wala naman tayo masyadong nasiraan din sa motor na to. So far, wala talaga. Ang gastos natin lagi, change oil. Yun lang. Kasi nga, every 20 km, palit tayo ng mga sinabi kong pyesa. Fuel pump, fuel filter, air filter. So, yun yung mga papalitan dyan. Battery, lasting daw yan, 1 to 3 years, sabi ni sir. Tapos, papalitan dito is, every 20K din, yung main spark plug, ito. Main spark plug natin, 20K, kasi sunog na yan. May nakita ko nagpa-change oil, nagpatanggal niyan, 20K odo rin. Sunog na yung spark plug niya. Kaya pag naramdaman nyo parang namamatay-matayan kayo, humahagok siya, pag bibirit nyo is yun, spark plug na yun guys. Kasi triple spark plug to, diba? Meron pang dalawa yung kabilaan, yung maliit, ito yung malaki, yung main. So yun, then wala naman wala masyadong nagbabawas sa motor natin. Brake pads, mura lang, kaya lahat lagi nakamatay sa brake pads para hindi masira ang ating disc brake shields. ABS naman itong motor natin. Ilaw, okay pa din, maliwanag naman. Pero yun nga,
yung mga motor ngayon is di ganun kalakas ang ilaw, kaya required ka talaga mag MDL or Oxlite. So yun nga guys, highly recommended ko sa inyo Dominar 400 UG sa mga tatangkad dyan. Yan, pwede yung daily bike yan kasi nga gamay na yan kasi abot na abot nyo yan. Sa mamaliliit, abot pa rin to 5.2, 5.3 kaya abutin to kasi meron naman naglo-lowering kit. May lowering kit nga pala ito guys, Dominar 400 UG no. Si ano rin Sir Rami Rambo din, nakakabitin na kasi siya ngayon eh. So message yung page niya, Sir Rami Rambo Iron Mercs yata yun. So kung gusto yung lifter 1.3 lift or 1.5 lift, meron siya. Then 1.5 ata pag lowered, meron din siya. Kaya yung mga 5.2, 5.3 naaabot na siya. Kasi nga diba mabigat, so nahihirapan. So yun, tapos pwede rin kayo mag taas ng manibela, may mga nagbebenta rin. So yun nga kinaganda ka sa Dominar guys, pag nasa page ka, marami ka makikita nagbebenta ng mga parts, yung mga body kits kapag gustong mas mukha siyang malapad, gawin siyang adventure bike. Pero kadalasan ng mga sasakyan natin is for pa-adventure bike kasi syempre ang kadalasang owner ng ano guys, ng mga Dominar is morong tatay. Talaga kaya gusto nila pa-adventure type. Syempre, iwas ngali gaming, iwas sakit likod gaming, diba? Gusto na comfortable na lang. Kaya ang ginagawa ng iba is adventure type na siya. So, yun lang naman. Ito na, Dominar 400 UG, 20,000 odometer. Walang problema. Tipid sa gas, ang sarap gamitin. Saka pogi talaga. Nagiging hard turner na siya. So, next natin project is Mags, comment down below kung papakulayan pa ba natin or gawin natin yung all black na lang. Kasi hindi ba ano siya, two-tone, silver siya. CNC cut ata yan eh. So, bala ko, gloss black or candy blue, candy red. Kasi parang okay na siya sa all black na. Bala ko nga pa ipa-black yung ano eh, yung fork. Paparap natin sa cielo. Yan. So, yun, maraming salamat guys sa panonood at sana marami kayong tutunan dito at marami kayong information sa ating Dominar 400 UG. Yun, maraming salamat guys. Please like and subscribe and syempre follow nyo pa rin ang aking page Motoryon soon. So yun, maraming salamat guys. Please like and subscribe and follow. Bye. At good luck nga pala sa magiging future owner ng Dominar dahil nanood dito.